Resurrection ni Jesus, fact o fake news? Totoo bang nabuhay muli si Jesus? Hindi ito fairy tale. Hindi rin urban legend. Sa dami ng tanong ngayon sa mundo, ito siguro ang pinaka-crucial na tanong ng Kristyanismo. Kasi kung hindi siya nabuhay muli, baliwala ang lahat. Ang Bible, ang simbahan, ang pananampalataya natin. Pero may matibay na ebidensya. Una sa lahat, documented sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 to 6 na mahigit 500 katao ang nakakita kay Jesus na nabuhay muli. Hindi ito panaginip dahil may interactions pa, may kainan, may usapan. Parang sa korte, kapag maraming eyewitnesses na consistent ang kwento at walang motibong magsinungaling, matibay ang kaso. Pangalawa, walang bangkay na nahanap. The tomb was and still is empty. Kung may gustong magpatunay na fake ang resurrection, all they had to produce was the body. Pero wala. At ang mga unang saksi, mga babae na sa kultura ng panahong yon ay hindi tinatanggap bilang credible witness. Kung script lang ito, hindi magiging ganyan ang pagkakasulat. Pangatlo, ang pagbabago sa mga disipulo ay nakakagulat. Mula sa duwag at takot, naging matapang na handang mamatay. Tanungin mo ang sarili mo, mamamatay ba ang isang grupo ng mga tao para sa kasinungalingan sila mismo ang may gawa? Manalangin po tayo. Panginoong Jesus, thank you because you did not leave us in doubt. May saysay ang aming pananampalataya dahil totoo kang nabuhay muli. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na mamuhay ayon sa katotohanan ito at i-share ko ito sa iba. In Jesus' name I pray. Amen. Kung totoo nga ang resurrection, ito ang pinakamahalagang katotohanan dapat mong kilalanin. Investigate. Basahin mo ang Gospels. Huwag mong hayaang matapos ang buhay mo na hindi mo ito sineryoso. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Ako po si Mari Caimo. Thank you for joining us. I'll see you next time.